ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Klomมันดังจอกจอกจอกจอกโครมโครม Very nice experience. Itong Asian elephants, they're the largest land mammals in Asia. Oh, baby! Oh! Tama. Siyempre para sa akin, nakakatakot siya kasi malalim na masyado kaya madilim na. Dagdagan mo pa yung fact na kulob siya, masikip, tapos hindi mo alam kung anong pwede mong makita doon. Nakita ko na ang dami-daming tao sa bandang kaliwa ko. Nagulat ako pagtingin ko sa kaliwa ko, elepante. Sabi ko, what? May elepante doon, parang nakawala. Halos 10 taon nang nakaraan, una kong nakaharap ang pinakamalaking hayop sa Asia, ang Asian elephant. Pero wala ito sa kanyang natural na tahanan. Ang mga elepante, gaano man kalakas o kalaki, ay nagiging biktima pa rin ng pang-aabuso. Sa Chiang Mai, Thailand, muli ko silang natagpuan. Dito, mabibigyan ako ng pagkakataon na mas makilala ang mga elepante at maintindihan kung bakit nga ba naging endangered o nanganganib ang kanilang lahi. In Lampang, it's a place in Chiang Mai, Maraming mga elephant conservation center doon. Hindi lang yung Thai Conservation Center, but it's one of the biggest. Ang facility na ito, meron siyang nursery, meron siyang elephant herb garden, elephant cemetery. So that more or less gave me an idea kung ano yung nandun sa loob. Una sana naming pupuntahan ng elephant cemetery. Pero hindi pa kami nakakalayo. Oh, baby! Oh! Da. Dito ka lang. Yung makina, At kita mo ito, na kung i-capture natin yung mother, yung behavior niya, kung paano niya sinasabihan yung anak niya na huwag kang pumunta dyan. Oh, kita mo? I think dahil wala siyang kalaro ng ibang elephant, nag-iisa siya, nakikipaglaro siya. Pero dahil hindi namin alam kung ano pa ang pwedeng mangyari, pinutol na namin ang interaction dito. Okay, pull out. Ayon sa mga eksperto, sadyang mapaglaro lang talaga ang batang elepante. Dahil ipinanganak siya sa center, sanay na siyang makipaghalubilo sa mga tao. ako nagwawala na yung nanay. Nagparamdam din ng agresyon ang nanay nito. Tara. Tara. Grabe yung
yung na-experience namin doon. Kasi una na-excite kami dahil nakakita kami ng mother and baby elephant. Siyempre, ang understanding namin, domestic animals to. Na-breed sila in purpose ng mga tao. Kaya lang, kahit anong sabihin mo, these are wild animals and meron silang instinct on how iprotektahan nila yung anak nila. At yung baby elephant din, nakita mo kung paano siya sumugod sa amin. Tinesting niya muna kami. Dahil una nakita niyo, he went charging tapos hindi siya nakipag-contact sa atin. Pero nakita niya, nakapag-establish siya na umatras tayong ganun. So naintindihan niya na, mas ako dito, mas dominante ako dahil umatras siya. So on the second, third na balik niya, he made contact with us already. Pero kahit anong lakas ng hiyaw ng nanay na elepante, hindi ito makalapit sa amin. Hanggang mapansin kong may kadena ang paan nito. Layon ng center na mas maging maalam ang mga turista tungkol sa mga elepante kaya pumapayag silang lapitan ito. Sa mga turista rin kasi sila kumukuha ng pangtustos para maipagpatuloy ang pagpapatakbo ng conservation center. Pagkatapos ng di inaasang interaksyon sa mag-inang elepante, patuloy naming hinanap ang elephant cemetery. So, nung binabasa ko pa lang sa sign, iniisip ko, siguro parang sa tao na may mga nicho, na may mga tombstones, ganyan. Ano ba yung mga nakasulat dun sa mga lapida nila. Ito na yung nahanap na namin yung elephant cemetery. Nandito lang pala sa bungad, ano? Punta pa kami dun sa kaduluduluhan. Is this a name of an elephant? What does it say? Name Pang Sumpong. Pang Sumpong. So, ito si Pang Sumpong, ang pangalan ng elepante at 40 years old siya nung namatay siya. So, itong niya, October 11 siya namatay. Kukuha lang ako ng mga bulaklak na pang-alay sa kanya. Ito, papunta ako dun sa isang graveyard o libingan ng isang 1-year-old na elepante. Siguro 1-year-old, mga nasa ganitong size pa lang yun. Ang pangalan ng baby elephant na ito ay si Hang Tom Na. Hindi ko alam kung anong sinamatay niya pero nakasulat lang dito yung date na namatay siya. Maraming elepante sa center ang nakaranas ng pagmamalupit at biktima ng pang-aabuso. Noon, bago ipagbawal sa Thailand ang pang-aabuso sa mga elepante, marami sa kanilang naging kasangkapan sa panglilimos. Tinutusok ang ulo nila ng matulis na bagay na tinatawag na angkus. Sa videong ito, makikitang pilit na pinapasok ang batang elepante sa maliit na kulungan. At patuloy na tinutusok para pilit na sumunod. Dahil sa matinding stress gawa ng kanyang pagsasanay, napadumi pa ito. Maaring ikamatay ng isang hayop ang matinding stress gaya nito.